So mga bagay na kailangan mong gawin para palagi ang paghahabol ng isang lalaki sa iyo. So number 1, hindi dapat mawala ang respeto mo sa sarili mo. Tandaan mo kamamay, kung hindi mo kayang irespeto ang sarili mo, paano ka irerespeto ng isang lalaki? Kung hinahayaan mo na palagi ka lang niyang niloloko, sinasaktan, kung palagi ka lang niyang pinagtataksilan, at hinahayaan mo lang ito na gawin niya sa iyo, ibig sabihin, hindi mo kayang respeto yung sarili mo. Sapagkat hinahayaan mo lang nasaktan kanya. Ang totoong pagrespeto sa sarili ay hindi mo hinahayaan ng ibang tao na saktan ka. Ay hindi mo hinahayaan ng ibang tao na lokohin ka. Kaya mga kamamay, kapag sinabing respeto ang ibigay mo sa sarili mo, kailangan handa mong iwan, handa mong palitan ng isang lalaki na walang ginawa sa iyo kundi ang saktan ka. Kung nagkamali ang isang lalaki, sabihin na natin nagbigay ka lang ng isang pagkakataon. Pero kung napapadalas ang pagsisinungaling, ang panluloko, ang pambababae, at hindi magandang paggawa sa iyo ng isang lalaki at nakaka-apekto to sa iyong nararamdaman, palagi ka nasasaktan, palagi kang umiiyak, baka kamamay kulang ka na sa self-respect na tinatawag. Kaya mga kamamay, kung kailangang iwan ng isang lalaki, kung kailangang mag-no contact rule sa isang lalaki, kailangan mong gawin yon. Sapagkat yun ang pagpapakita ng iyong pagrespeto sa sarili mo, ang pagbibigay ng halaga mo sa iyong sarili. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, ipakita mo na may pagmamahal ka sa sarili mo. At the same time, handa mo siyang iwan, handa mo siyang ipagpalit, handa kang lumayo, handa kang hindi magparamdam, at handa kang lumimot sa kanya kung sinasaktan ka lang niya. At pag nalaman niya yon, kamamay sa iyo, na kaya mong gawin lahat ng yon, malamang sa malamang, mag-iisip yan. Magdadalawang isip yan na gumawa ng pagkakamali sa iyo. Sapagkat pagka buminggo yan sa mga kasalanan niya sa iyo, malamang sa malamang, maiwanan siyang mag-isa. Alright? So number 2, para maghabol ang isang lalaki sa iyo, ito yung dapat mong gawin. Huwag na huwag magiging martir. Ito ay may koneksyon sa ating number 1 tip. Kailangan mga kamamay, huwag mong hahayaan na okay lang sa iyo na sinasaktan ka. Huwag mong hahayaan na mahalin pa rin ang isang lalaking hindi naman nakita ang halaga mo. At huwag mong hahayaan na bigyan ng pagkakataon na abusuhin ka ng isang lalaki dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kung may pagmamahal ka sa isang lalaki at hindi niya kaya itong suklian, baka malamang sa malamang maling tao yung napili mo. Kaya kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, sa kanyang mga pagkakamali, hindi ka dapat maging martir. Hindi ka dapat naghahabol sa kanya. Baka ikaw na nga yung sinaktan. Baka ikaw pa yung naghahabol. Maling-mali yun kamamay. Kung sinaktan ka at intentional ang pananakit sa'yo ng isang lalaki, mag-isip ka. Baka kailangan mo munang maglaylo, lumayo, mag-no contact sa kanya para makita niya ang halaga mo. Para habulin ka niya kung talagang may value ka pa sa kanya. Kaya iwasan niyo mga kamamay na maging martir pagdating sa relasyon, pagdating sa isang lalaki. Ang totoong pagmamahal mga kamamay, yan ay ang pag-iisip mo sa isang tao kung paano siya hindi masasaktan. Kasi kapag madalas na yung pagkakasakitan, madalas na ang lungkot, baka nasa maling tao ka ngayon. Alright? So next, iwasan mo na mangulit palagi at mag-demand ng oras sa kanya. Tandaan niyo mga kamamaya, nakakababa ng value yung gawain ganyan. Yung palaging ikaw ay nagiging needy, ikaw na lang palagi nang hihingi o naghahanap ng oras niya, malamang sa malamang mga kamamay, hindi ka hahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. Sapagkat ikaw palagi ang present Ikaw palagi nangungulit, ikaw palagi ang tawag ng tawag. Paano mangyayari na mamimiss ka niya? Paano mangyayari na hahanapin ka niya? Inaalis mo yung alas mo sa inyong relasyon. Pinapababa mo ang value mo sa isang lalaki. Iniiwasan mo na baka maghanap siya ng iba dahil sa hindi ka nagpaparamdam. Mali po yun mga kamamay. Kung totoong mahal ka ng isang lalaki, huwag mo itong pababain. Mangyayari lang yan mga kamamay kung hindi ka masyadong nangungulit. Hindi ka masyadong nagpaparamdam. Mas makakatulong mga kamamay yung hindi ka nagpaparamdam madalas
Sapagkat doon nabubuo sa isipan ng isang lalaki kung ano na bang ginagawa mo, kung ano na bang pinagkakaabalahan mo, bakit hindi mo siya naiisip. So siya ngayon ang maghahanap ng oras mo. At doon sa paghahanap niya ng oras mo, siya ngayon maghahabol sa'yo. Siya ngayon ang maghahanap sa'yo. Ganun lang kasimple mga kamamay. Huwag masyadong bigyan ng focus ang lalaki at ang lalaki ang magbibigay ng focus sa'yo. Okay? So next, huwag masyadong magpakontrol sa emosyon mo. Tandaan niyo mga kamamay. Kapag palaging emosyon ninyo ang inyong pinakinggan, kung palaging emosyon ninyo ang inyong sinunod, sigurado ako, magbabago ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Magbabago ang dating halaga mo sa isang lalaki. Kamamay, paano naman mangyayari na magbabago ang tingin sa akin ng isang lalaki? Gayong sinunod ko lang naman ang emosyon ko. Nagsiselos ako kaya inaway ko siya. Nagsiselos ako, kaya sinabi ko sa kanya na huwag niyang kausapin yung babae na yon. Hindi magandang nararamdaman ko. Kaya anong ginawa ko? Tinawagan ko, pinagmumura ko siya. Mga kamamay, hinay-hinay lang. Kung nakita nyo na may kausap siyang babae, bakit hindi mo subukang magtanong ng maayos sa kanya? Pigilan mo ang emosyon mo. Pigilan mo ang nararamdaman mo. Baka nami-misinterpret mo lang yung mga nakikita mo. Kasi minsan makasalanan ang mga mata eh. Minsan pag nakita ng isang chismoso, may kasama yung partner mo, tatawag sa'yo. O mali ang sasabihin. Di ba? Di magagalit ka na. Dahil sa hindi mo na-control ang emosyon mo, ano ginawa mo sa lalaki? Pinagbintangan mo, inaway mo, hindi mo kinibo. Mga kamamay, huwag masyadong magpakontrol sa inyong emosyon. Sapagkat ang pagkontrol sa inyong emosyon, yan ay asset, mga kamamay. Okay? Kung paano mo kausapin ng isang lalaki, yan ay behavior. At nangyayari lang na sumasama yung inyong pag-uugali kung hindi nyo kayang pigilan ang inyong emosyon. Paano kayo hahabulin ng isang lalaki kung hindi mo kayang pigilan ang iyong emosyon? Okay, sabihin na natin na itinawag sa'yo na nakita ng kaibigan mo na mayroong kausap na babae, yung partner mo. Which is sabihin na natin, totoo nga yung balita na meron nga connection sila. Okay, meron nga babae yung partner mo. Kung nalaman mo yon at nag-react ka agad sa kanya, inaway mo ka agad siya, di ba? So, baka mamaya, mag-away lang din kayo. Okay? Mag-away lang din kayo, tapos iwanan ka niya, lumayo siya. So, kung hindi ka magpapakontrol sa emosyon mo, ibig sabihin yan, hindi ka masyadong magre-react, hindi mo siya mumurahin, sabihin mo lang sa kanya na may nakakita raw sa'yo, kaibigan ko, may kasama ka raw babae. Ngayon, pagka nalaman niya na, ay, baka nakita niyo yung, yung kabit ko. So ngayon, hindi ka nag-react, hindi mo siya minura. So siya yung mahihiya sa'yo. Okay? Tapos ikaw, lalaylo ka naman ng bigla. Ngayon, hindi ka na nakasakit ng tao, hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya minura, doon pa rin yung respeto mo sa kanya. Sabihin, siya na lang yung bahalang lumubog doon sa kanyang kinakatayuan para doon sa kanyang guilting ginawa. Okay? Nang babae siya, tapos ikaw wala kang ginawa, hahabulin ka talaga niya kamamay. Tapos ikaw naman, lalaylo ka ng lalaylo. Ikaw na yung bahalang lumayo, ikaw na yung bahalang hindi magparamdam hanggang sa maramdaman ng isang lalaki na hindi okay sa iyo yung mga nangyari. Kaya ang isang lalaki, maghahabol sa iyo, hihingi yan ng sorry. Okay? Although kahit tinatanggap po naman yung sorry, nagbago pa rin yung pakikutungo mo sa kanya, hahabulin ka ng isang lalaki. Hahabulin ka ng hahabulin at pakiramdam niya na parang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, lumayo sa kanya, hanggang sa makalimutan niya na i-entertain ulit yung isang babae. Kaya napakahalaga mga kamamay na kontrolin ang inyong emosyon para maghabol ang isang lalaki. Okay? And last, ipakita mo na mayroon kang ibang source ng happiness. Napakahalaga nito mga kamamaya sapagkat ang isang lalaki ay dito susuko. Dito siya magbabago. Kung nakikita ng isang lalaki na meron kang ibang source of happiness, hindi kanya pwedeng lukuhin Hindi kanya pwedeng pabayaan sapagkat anytime meron kang happiness. Hindi kanya po pwedeng stressin. Hindi kanya po pwedeng palungkutin, paiyakin sapagkat meron kang ibang pinagkukunan ng saya. At yun yung mga kaibigan mo, yun yung mga nagme-message sa iyo na mga lalaki, bakit hindi mo siya i-entertain? Kung alam mo naglolokong isang lalaki, gawan mo rin ang countermeasure yung ginagawa niya. Kung nakakaramdam ka ng hindi okay na movements o galaw ng isang lalaki, for example, madalas na siyang magpuso sa mga post ng isang babae na may medyo kutob ka na parang meron silang connection, so bakit hindi ka rin gumawa ng countermeasure doon sa mga ginagawa niya?
Bakit hindi ka makipagkaibigan sa mga gusto makipagkaibigan sa iyo? So, kung hindi ka na naman nabibigyan ng oras ng partner mo, ng isang lalaki, bakit hindi mo rin gawin yung reverse psychology na tinatawag para maramdaman din ng isang lalaki kung ano yung ginagawa niya sa iyo? Kapag ka na-confirm ng isang lalaki na sumasaya ka nga kasama yung mga kaibigan mo, dyan na siya mag-i-start na mag-isip na baka mayroong isang lalaki nagpapasaya sa iyo kung bakit hindi ka nalulungkot, hindi mo siya hinahanap kahit siya ay lumalayo. Okay? Kung siya ay gumagawa ng kasalanan, iisipin niya, baka mamaya ganun din ang ginagawa mo. Which is, wag mo namang ipapakalantaran na sosobrahan, na talagang ini-intern mo na sumasama ka na sa mga dates na kayo lang dalawa. Wag ganun ha. Yung tipong ano lang, sumasama ka sa mga kaibigan mo, ini-enjoy mo lang yung bawat moments na kayo ay nag-outing, na kayo ay nag-unwind, okay na yon. Para sa ganon kasi ang mga lalaki Kapag ka nakita nila ng isang lalaki ay sumasaya, tapos sila is nambababae, okay, tataksil, kung ano yung ginagawa nila, yun ang iisipin nila sa inyo. Okay? Ganun baliktad yun. Kaya mga kamamay, bago ka pa lamang ma-stress sa mga pinagagagawa ng isang lalaki, bakit hindi mo siya akitin pabalik sa pamamagitan ng reverse psychology? Kung ano yung ginagawa niya, umalis ka din. Para sa ganun, hanapin ka ng isang lalaki. Okay? So, yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay makita ang halaga mo. At the same time, para habulin kanya. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, kung gusto mo yung way ko kung paano ako magturo, subscribe mo lang ang ating channel at huwag mong kalimutan na i-like ang video ito. So, mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.